siya nabigay ng pangalan? Praise God. Salamat sa Diyos mga kapatid. Sa araw ito ay muli natin mapakinggan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo dumako sa gawain ng ating Panginoon, ay maghandog muna tayo ng isang awit para sa ating buhay na Diyos, at ang pamagat ay Katapatan Mo, O Diyos. Pakinggan natin mga kapatid. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpunit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayong magpagkailanman, luwalhati
salamat sa ating Panginoon at tayo ay bago tayo magsimula sa ating topic, tayong lahat ay manalangin muna sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Let's bow your head and close your eyes. Dakilang Diyos, Yes, Lord. salamat at alam kong lahat ng bagay ay nagkakalakip sa ikabuti at kaligtas ng bawat sumasampalataya Yes, Lord. at makinig na iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Kaya naman, pagpalain mo ang iyong mga anak sa kalamatahanan, Amen. pagpalain mo yung salita na aming pag-aralan ngayong gabi, dahil ang salita mo ay buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Ang salita mo nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa at kapayapaan. Amen. Salamat, pagpalain mo itong salita mo na aming pag-aaralan ngayong gabi at maging ang lingkod, unasan mo aking malabi ng banal mo langis Yes, Lord. at samahan mo kami. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa soul winning. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan nating magdala, mag-akay ng mga kaluluwa sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Amen. Soul winning. Ano ba ang soul winning? Ito daw ay any act that one can exert to bring someone to Jesus Christ and submit himself or herself to the steps of salvation. Amen. Ang soul winning, mga kapatid, ay kailangang ganapin at gawin natin dahil ito ay inutos sa atin ng ating Panginoong Diyos Amen. nung tayo makakilala sa Kanya at meron tayong dapat gagawin. Hindi lamang tayo ang dapat na maligtas, kundi dapat tayo ay magligtas din. Amen. Ibig sabihin, magdala tayo ng mga taong hindi mananampalataya sa gawain ng ating Diyos at ipakilala natin si Jesus at ang kaparaanan ng kaligtasang ibinabahagi ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So, meron tayong gagawin. Meron tayong dapat na sundin sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Ito ang soul winning. Kailangan ipakilala natin si Jesus sa bawat bagong mananampalataya. Ipakilala natin ang daan ng ating Panginoon, kung ano ang tamang salvation, kung ano ang tamang steps, kung ano ang tamang pananampalataya para ang taong dadalhin natin sa gawain ng ating Panginoon ay malaman nila ang kaparaanan ng kaligtasan Amen. na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat sasampalataya sa Kanya. That's right. So, mga kapatid, ang pananampalataya natin na mayroon lamang tayong isang Diyos na kinikilala. At liban sa Diyos na ito, ang sabi ng Bible, wala siyang kasama. Wala siyang katabi. O magkakaroon man pagkatapos niya. Amen. Walang sinabi ang Diyos na kung matapos man siya ay mayroong ibang Diyos na susunod sa Kanya. Amen. Walang sinabi ang Diyos na mayroon siyang kasamang Diyos. Walang sinabi ang Diyos na tatlo silang Diyos sa langit. Walang sinabi ang Diyos na Trinity ang Diyos. Amen. Ang
ang sinabi ng Diyos, iisa lang ang Diyos. Kaya paano natin sila madadala sa kaligtasan kung di natin kilala ang Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan? Paano natin madadala sila sa kaligtasan ibinibigay ng Diyos kung tayo mismo ligaw sa mga salita ng Diyos? Hindi natin kilala ang Panginoon na sinasamba. Amen. Dapat kilala natin ang ating nag-iisang Diyos kung sino siya at ipakilala natin sa mga bagong mananampalataya kung ano ang pangalan ng Diyos. Amen. So ngayong gabi, dapat clear sa ating isipan na ang ating pananampalataya ay mayroon lamang isang Diyos na kinikilala. Kaya ang sabi sa Exodus chapter 20, wala kang makikilalang ibang Diyos. Iisa lang ang Diyos na sambahin mo. Amen. Meaning mga kapatid, kung ibaba natin sa Exodus chapter 20, ang Diyos natin ay Diyos na mapanibukuin. Ibig sabihin, siya lang dapat ang sasambahin. Dahil kung mayroon ka pang ibang Diyos na sasambahin, siya yung parang nagsiselo siya. Amen. Ayaw niyang may kahati. Ayaw niyang mayroon ka pang ibang Diyos na kilanin maliban sa Kanya. Kaya ay pinag-utos niya, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos na inanyuan sa langit, inanyuan sa lupa, ay sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa ng Diyos na iagapay mo sa pagsamba mo sa tunay na Diyos. Amen. Huwag ka daw gagawa. Ngayon kung mag-win ka ng soul, tapos hindi mo kilala kung sino ang Diyos na sinasampalatayanan mo, dinadala mo lang sila sa impyerno. Kaya ngayong gabi, dapat kilala natin kung sino ang Diyos natin kilalanin. Amen. Para maipahayag natin kung paano ang kaparaanan ng kaligtasan. Una, isa lang ang Diyos. At ang pangalan ng Diyos na yan, mga kapatid, sa Zacarias chapter 14 verse 9, isa lang Panginoon at ang kanyang pangalan ay mahayag. Makilala sa lahat ng mga bansa. At ang Diyos sa Old Testament nayag sa laman. 1 Timothy chapter 3 verse 16. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman sa magitan ng Panginoong Hesukristo. At ang pangalan ng Diyos ay walang iba kundi Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa 1 John chapter 5 verse 20. Ito ang dapat nating ipakilala sa mga taong bagong mga mananampalataya. Yung step ng salvation, dapat isa lang ang Diyos ang kilalanin mo. Dahil sa bansang Israel, mga kapatid, doon sa Deuteronomy chapter 6, na kapag ang nanay ay pinagbubuntis ang kanyang anak, doon pa lang kinakausap niya na anak, meron lamang tayong isang Diyos. Pagkasilang ng kanyang anak at kakausapin niya ito, anak, meron lamang tayo isang Diyos. At kapag gumapa na yung kanyang anak, meron lamang tayo isang Diyos. At kapag lumakad ng kanyang anak, meron lamang tayo isang Diyos. At kapag kasama ng magulang kanyang anak sa daan, sinasabi, anak, meron lamang tayo isang Diyos. At bago kumain, anak, meron lamang tayo isang Diyos. At bago matulog, anak, meron lamang tayo isang Diyos. Pagkagising sa umaga, anak, meron lang tayong isang Diyos. Ang Israel, hindi mo maluloko na kikilalanin nila dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos. Ang Israel kumikilala sa isang Diyos lamang. Amen. Isa lang ang Diyos. Wala silang kinikilalang ibang Diyos. Isa lang talaga ang Diyos na kanilang kinikilala. So, yan ang step. Una, isa lang ang Diyos. Pangalawa, dapat sa Acts chapter 2 verse 38. Sa Acts, ang sabi dito, mga kapatid, Acts chapter 2, umpisahan natin sa 37.
Nang marinig na nila ito, ay nakasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" Nagtanong sila kung ano ang gagawin nila para sila ay maligtas. Basahin natin sa 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ito yung wika ni Pedro sa mga taong, ano ang gagawin namin? Kaya hindi naman sinabi ni Peter na magsibautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang sinabi ni Peter, mangagsisi kayo at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At merong tatanggapin yung kaloob ng Holy Spirit. Ito yung way ng salvation. At kapag nabautismuhan ka na sa pangalan ng ating Panginoon, ikaw ay bago ng nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya basahin na lang ninyo yan, mga kapatid. Tayo'y bago ng nilalang. Yung mga dating bagay ay lumipas na at wala na. Ito ang dapat nating ituro sa mga bagong mananampalataya. Ang way of salvation. Hindi yung sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi yun, mga kapatid. Dahil kapag yun ang pinagbasihan mo, hindi tama ang iyong pananampalataya. Dahil lahat naman tayo may paniniwala. Si Satanas may paniniwala. Yung mga kriminal may paniniwala. So, anong paniniwalaan mo sa paniniwala nila? Dapat ang paniwalaan natin ay walang iba kundi ang way of salvation ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung bautismo sa pangalan ng ating Panginoon, mandatory ang water baptism sa pangalan ni Jesus. Dahil utos yan. Hindi sinabing sumampalataya ka, ligtas ka. Sa Mark chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi sumampalataya lamang, kasama ang bautismo sa pananampalataya. Why should we win souls? Bakit kailangan nating magligtas, magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon? Bakit, mga kapatid? It is the heartbeat and mind of Christ. Ito ang kanyang puso. Ito ang kanyang isipan. Ang magligtas ng kaluluwa ng lahat ng mga tao. Nasabi nga sa Bible, ibig niya ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yun ang gusto niya, kaya lang ayaw niyang kontrolin ang tao. Nilagay niya sa kamay ng tao ang free will. Hindi niya ginawang robot ang tao. Dahil ang gusto niya, work out your own salvation. Kanya-kanya kaligtasan. Hindi yung may sarili kang mundo, may sarili kang pananampalataya. Dapat isa lang ang ating pananampalataya. Walang iba kundi si Jesus Christ. Dahil siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. At siya ang makapangyarihang Diyos. At siya ang hari ng mga hari. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang pasimula at wakas. Amen. At walang katapusan ang kanyang pagiging Ama. So yun para ng kaligtasan, mga kapatid. Kung bakit niya gustong maligtas dahil ang mga tao, dahil ito ang tibok ng kanyang puso at ito ang kanyang isipan, ang magligtas ng kaluluwa. Sa Luke chapter 19 verse 10. Sa Luke chapter 19, basahin natin yan, mga kapatid. Sa Luke chapter 19, verse 10, sapagkat ang anak ng tao
ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So merong nawala sa kanyang kawan. Merong nawala sa kanyang iglesia. Kaya nga mga kapatid, ang nawawalang ito ang siya ngayong hahanapin natin. Inutusan tayo ng ating Panginoon na humayo kayo at ipangaral ang kanyang salita sa buong sanlibutan. Inutusan tayo ng ating Panginoon. Hanapin natin at iligtas yung nawala. Sa last days, tayo ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Tayong mga Kristiyano na sumasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, ito ang ating gagawin. Ito yung ating trabaho. Dapat kung ano yung heartbeat ng Panginoon, kung anong kanyang mind, dapat ganun din ang ating heartbeat, ganun din ang ating mind, ang mag-win soul and make disciples. May gagawin tayo mga kapatid. Lahat tayo ay inutusan ng ating Panginoon. Tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay naligtas, dapat hanapin natin yung hinahanap ng Panginoon. Sa Luke chapter 19 verse 10, yung hinahanap ng Diyos, mga kapatid, hanapin natin. Sino yon? Yung mga hindi mananampalataya. Amen. Yung ating mga magulang, ating mga anak, ating mga kaibigan, yung mga kasama natin sa trabaho. Sila yung ating dadalhin sa church o sa gawain ng ating Panginoon para makilala nila yung Diyos na ating tinanggap at nagligtas sa ating kaluluwa at nagbago sa ating mga buhay. Amen. Kailangan mga kapatid, makitaan din tayo na tayo nga ay mga binago ni Kristo. That's right. Kaya madali natin silang madala sa Diyos kung tayo mismo ay nakitaan nila na tayo nga ay binago ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung tayo ay mag-witness na hindi naman nakikita sa atin ang pagiging Kristiyano, hindi natin sila madadala. Amen. Hindi natin sila mapatutuhanan na tama yung ating pananampalataya. Dahil hindi nakikita sa atin ang tunay na pagiging Kristiyano. So dapat unahin muna natin yung ating sarili na baguhin upang sa ganun madali natin silang madala sa presensya ng Diyos. Amen. Is a way of gratitude for the salvation we receive. Kaya ako mga kapatid, kahit na ikaw na nanonood ngayon, na nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos, nung tinanggap natin ang Panginoon o tinanggap mo ang Panginoon at nakareceive ka ng kaligtasan at ng Holy Spirit, hindi maring hindi ka maging masaya. That's right. Hindi maring wala kang joy. Dahil nung natanggap mo yung salvation, merong ligaya sa iyong puso. Amen. Masayang masaya ka. Nung pinatawad ang lahat ng iyong mga pagkakasala, masayang masaya ka. So merong joy. Merong katuwaan o ligaya sa kaligtasan. That's right. Masayang masaya. Kung merong isang tao na mapapahamak at wala talagang taong sa kanya ay tumulong o maligtas, talagang ang kanyang puso't isipan ay mamamatay na siya. At biglang merong tumulong sa kanya at naligtas ang kanyang buhay. Di ba masayang masaya siya?
Dahil merong tumulong sa kanya. Merong nag-save sa kanya. Ganon din tayo. Nung tayo ay makilala natin ang ating Panginoon, napatawad yung ating kasalanan through water baptism, ang saya-saya natin. Kaya merong ligaya sa kaligtasang bigay ng Diyos. Kaya tayo mismo ay merong living testimony na pinatawad tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Tuwang-tuwa tayo. Masaya tayo. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-ginalas na kaliwanagan. Dati hindi natin alam na lumalakad pala tayo sa dilim. Ang alam natin, tama yung ating mga ginagawa. Hindi natin alam na mali pala yung ating mga ginagawa. Dahil sa ang pagkakalam natin sa ating sarili, ito ay hindi masama. Pero nung makilala natin si Jesus, ang ating nag-iisang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nung nakilala natin siya, at mula dun sa dilim, napunta tayo dun sa liwanag, doon natin nalaman ng ating palang nakaraan ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Naliwanagan tayo nung tayo ay nasa Panginoong Jesucristo na. Pero tandaan natin, ang sinumang wala sa Panginoon, walang liwanag sa Kanya. Ang nasa Kanyang puso ay puro dilim. Parang isang taong bulag. Ang isang taong bulag, wala siyang nakikitang liwanag. Gaano kalaki ang kadiliman na nasa kanya dahil sa isang taong bulag. Lahat ay madilim. Walang liwanag. Ganon ang mga taong walang Kristo sa puso. Ganon ang mga taong hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos. Yun ang mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. Bagamat sila ay mga buhay, sila ay mga bulag sa salita ng ating Panginoon. Amen. Gaanong kalaking kadiliman ang kanilang nakikita samantalang hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Amen. So malaking kadiliman, walang liwanag. Pero kung tayo ay sampalataya sa ating Panginoon at napatawad ang ating mga kasalanan, nalipat na nga tayo sa liwanag mula sa dilim. Kaya ang nakikita natin, yung ating nakaraan ay napakalaking kasalanan pala sa Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen. So kailangan mga kapatid, merong ligaya sa kaligtasang bigay ng ating Panginoong Jesucristo. Is the only way for men to be saved. Doon sa Roma chapter 10. Sa Roma chapter 10, mga kapatid. Roma chapter 10, verse 14 hanggang 15. Ang sabi dito, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa
niyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Amen. Paano ka mananampalataya kung wala kang napakinggang salita ng Diyos? Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka makikinig sa salita ng Diyos? At paano ka magkaroon ng pananampalataya kung walang mangangaral ng salita ng Diyos? Amen. Kaya yan yung mga malalaking katanungan. Paano ka maniniwala kung hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos? At paano ka magkaroon ng pananampalataya kung walang tagapangaral ng salita ng Diyos? At paano ka daw sinugo kung hindi mo alam ang salita ng ating Panginoon? That's right. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos Amen. o sumubaybay sa ating online Bible study. Dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay bago araw-araw. Ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Habang binabasa mo ang kanyang salita, laging sariwa. Meron kang mararamdaman na kakaiba. Amen. Merong heartbeat sa puso mo kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. May kurot sa puso mo dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa na merong dalawang talim sa magkabila. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan nating pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan nang sumubaybay at makinig dito sa ating online Bible study. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay bago araw-araw. That's right. Ang salita ng Diyos ay hindi pinagsasawaan at hindi nakakasawa ang salita ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Kaya nga kailangan natin makinig ng salita ng Diyos. Kaya mapalad ka ngayon na lagi kang nabubusog ng kanyang salita. Ikaw mismo ang idinadala mo mismo ang iyong sarili upang mapakinggan ang mensahe ng Diyos Amen. sa huling kapanahunan. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Who shall we win? Sino ang kailangan nating iligtas? Una mga kapatid, sa Luke chapter 15 verse 1 hanggang 17. Sino ang kailangan nating iligtas, mga kapatid? Luke chapter 15 verse 1 hanggang 7. Ito yon. Nagsilapit na sa kanyang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo at gayon din ang mga Eskriba ay nangagulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinatin niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masupungan. Amen. At pagka nasupungan niya, ay pinapasa niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila,
makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpuan ko ang aking tupang nawala. Amen. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Amen. Sino dapat ang iwin ang kanyang soul? Una, ang mga unbelievers. Amen. Yung hindi mananampalataya. Kaya nga meron sinabi dito ang ating Panginoon, kung meron siyang 100 tupa at nawala yung isa, hindi sa masaya kung hindi kompleto ang kanyang mga tupa. That's right. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, iiwan niya yung 99. Iiwan niya. Ibig sabihin, hindi yung pinabayaan niya, iniwan niya, naka-safety yun. Naka-safety na. At habang naka-safety yung 99, hahanapin niya ang isang tupang nawala. Hindi siya tumitigil habang hindi niya ito nakikita. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Na hindi siya tumitigil habang hindi ka lumalapit sa Kanya. Kaya nga ikaw na nanonood ngayon, lagi mo itong tandaan, mahal ka ng Panginoong Hesus. Amen. Hindi siya titigil habang hindi ka lumalapit sa Kanya. Kaya nung makita niya ang isang tupa, ang saya-saya niya. At dahil sa sobrang kanyang kasiyan, pinasan niya ito. At nung dumating sa kanyang tahanan, lahat ng kanyang mga kapitbahay ay kanyang pinagpupuntahan. At sinabi niya, mga kapitbahay, makipagkatuwa kayo sa akin. Kasi yung tupa kong nawawala, nakita ko na. Kita mo gaano kalaki ang pag-ibig ng pastor na ito sa kanyang mga tupa. Amen. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang isang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan na katulad nito. Amen. Huwag mong sayangin ang kaligtasan kaloob sa iyo ng Diyos. That's right. Pagyamanin mo ito. Gawin mo itong kayamanan sa puso mo Amen. hanggang sa iyong kaluluwa. Ito ay bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos. Dahil kung pababayaran sa atin ng ating Panginoon, wala tayong sukat na ibayad. Kaya yung kaligtasang bigay sa atin ng Diyos, pagyamanin natin, alagaan natin. Amen. Sino pa mga kapatid? Sa Luke chapter 15 verse 8 hanggang 10. Doon pa rin yan. O aning babae na may 10 putol na pilak, na kung mawala siya ng 1 putol, hindi baga magpapaligas ang isang ilawan at uwalisan ang bahay at hanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Amen. The offended, yung lost coin, nawala yung kanyang salapi, ang kanyang pera. Hindi siya tumigil habang hindi niya ito nakikita. At nung makita niya ito, ang saya-saya ng kanyang pakiramdam. Amen. Masaya siya. At sino ba ang kailangan na iligtas? Sa Luke chapter 15 pa rin, verse 11 hanggang 24, i-elaborate na lang natin ito mga kapatid. Tungkol ito sa prodigal son. The willful backslider. Mga backslider,
Walang backslider na naging mabuti ang kanyang kalagayan. Katulad ng prodigal son, ang ganda ng kanyang kalagayan nakasama ang kanyang tatay. Lahat ng pag-aari ng kanyang tatay ay kanyang pag-aari. Amen. Lahat ng kinakain ng kanyang tatay ay kanyang kinakain. Amen. Lahat ng kayamanan ng kanyang tatay ay kanyang kayamanan. That's right. Pero hindi sa nasiyahan. Ang ginawa pa niya, nagkaroon siya ng mangmang na kaisipan na kinuha niya ang kanyang bahagi at nagpaalam sa kanyang tatay na umalis at ibinigay naman sa kanya. At ang prodigal son na ito ay nagpakalayo-layo. Lahat ng kanyang pag-aari, ng kanyang mana, ay kanyang nagugol sa walang kabuluhang paggastos. Hindi niya ginugol sa business, kundi sa inom, sa barkada, sa sugal, hanggang nakita niya isang araw, wala na siyang pera. That's right. At nung wala na siyang pera, walang taong tutulong sa kanya. Kaya ang kanyang puso at isipan babalik sa kanyang ama. At nung inisip niya ito, mga kapatid, bumalik sa kanyang ama, tinanggap siya uli. Amen. Pero ano ang naging kalagayan ng prodigal son habang wala sa piling ng kanyang ama? Siya ay mamamatay sa gutom. Siya ay taong makasalanan. Kaya ang lahat ng mga backslider, lahat yan ay may mga masamang pag-uugali. That's right. Masamang bisyo, masamang labi, masamang puso, masamang kaluluwa. Kaya ang backslider kapag hindi nakabalik sa Diyos, impyerno ang punta nila. Amen. Wala nang katapusang paghihirap. Kaya makikita natin ang mga backslider, mga kapatid, ang sasama ng kanilang mga pamumuhay. Ang sasama ng kanilang mga ginagawa, karapat dapat sila sa impyerno. Pero kailangan natin silang ipanalangin. Amen. Kailangan natin silang dalhin muli sa Diyos. At kabagan sila ng Panginoon para sila man ay makalasap muli ng kaligtasan katulad ng kaligtasan na ating nararanasan. Amen. Mga backslider, ano pa mga kapatid? Sa Luke chapter 15, doon pa rin sa 25 hanggang 32, tungkol ito sa kanyang anak. Luke chapter 15 verse 25 hanggang 32. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na ito. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay na iyong ama ang pinatabang guya dahil siya'y nagtinanggap niya at ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanig sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos at gayunmay hindi mo ako binigyan ng kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos na ang iyong pagkabuhay sa mga patuto, ay pinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng sa akin. Datapwat, karapat dapat magkatuwa, at magagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito, at muling nabuhay, at nawala, at nasumpungan. Amen. So, doon titin natin mga kapatid,
the lost inside the church. Hindi lamang yung prodigal son yung nagkasala, pati na sa loob ng church, nagkasala din siya. Dahil nagkaroon siya ng inbot, nainggit. Dahil yung kanyang kapatid na prodigal son in outside, siya naman ang prodigal son in inside. Kaya nga nagalit siya. Bakit yung anak mo na umubos ng iyong kayamanan sa mga patutot, tapos bumalik pinaganda mo, ako hindi mo pinaganda, samantalang matagal akong naglingkod sa iyo? Kaya kung merong prodigal son in outside, meron naman prodigal son in inside. So dapat kapag nasa loob tayo ng church, alisin natin yung inggit, sama ng loob, yung galit, hinanakit, alisin natin yan dahil yan ay pride. Dahil kapag nasa loob ka ng iglesia, ipupurify ka ng ating Panginoon. So mga kapatid, ano ba ang utos ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19? Ito mga kapatid, Matthew 28 verse 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ituro sa kanila, ano yung kalahati? Hindi, yung 1/4, hindi. Ituro sa kanila ang buong katotohanan. Ano ang buong katotohanan? Meron lamang isang Diyos. Amen. Meron lamang isang bautismo sa tubig. Meron lamang isang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. At meron lamang tinatawag na lumakad ka sa kabanalan. Ito ang kukumpleto sa ating kalitasan. Kaya mga kapatid, bakit kailangan natin mag-soul winning? Ito ang mga dahilan. It is the heartbeat and mind of Christ. Amen. So salamat sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita na ating napakinggan ngayong gabi. At mga kapatid, ang church natin ay open. Magkakaroon tayo ng 2 service, umaga at sa hapon, pero wala pang nag-response doon sa panghapon. So, ibig sabihin, inopen na natin ang hapon, pero kung hindi kayo mag-respond sa panghapon, kayo na ang may kasalanan. Dahil ginagawa kong lahat para sa inyo, para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Pero kung hindi kayo mag-comply, mag-sin lang kayo, darating ang panahon na hatulan din kayo. Kaya dapat mga kapatid, kapag tayo ay nag-announce na pwede na tayo magkaroon ng 2 service sa umaga sa hapon, dapat mag-comply tayo. Dahil kung hindi, mga kapatid, sinasabi mo sa iyong sarili, ayaw mo ng kaligtasan. So salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Ito yung mga dahilan na ating dapat tayo ay mag-soul winning. At sa gabing ito, meron tayong mga prayer requests.
Kaya naman, ngayong gabi, kung saan Sir Gemma Torres, Panginoon, pwede ba yung makapangyarihan hipuin mo ang kanyang puso Yes, Jesus. Hallelujah. upang bumalik ang ganda ng tibok nito, Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat ang puso ng tao na ginawa mo ay tahanan mo, Panginoon. Amen. Kaya naman ikaw, Mirasol Cabrera, meron kang mararamdaman ngayong gabi Hallelujah. na hinihipo ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Sumampalataya ka ngayon, ikaw ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin mo ang kagalingang bigay sa iyo ng Panginoon. Yes, Lord. In Hallelujah. Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Salamat tayong lahat ay dumako na sa ating closing prayer. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At magpatuloy tayo sumubaybay sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Let's pray sa inyong mga tahanan. Tayong lahat ay umuko. Yes, Lord. Sabay-sabay tayong manalangin. Amen. Damihin natin ang presensya ng Diyos sa inyong mga tahanan. Nandyan ang kamay ng Diyos na hinihipo kayo. Na hinihipo tayo ng ating Panginoon. Yes, Lord. Let's pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, Hallelujah. sa kanilang mga tahanan ngayon, ang makapangyarihan mong kamay, Yes, maramdaman nila ang iyong kapangyarihan na nakapatong sa kanilang mga ulong ngayong gabi upang sila iyong pagpalain, spiritual, physical at maging sa financial. At kung may karamdaman, iyong pagagalingin. At kung may kahiraman, iyong pagagandahin ang buhay nila. Kung nahina, palalakasin mo sila. Dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong kamay na buhay. Yes, Lord. Panginoon, ngayong gabi, maranasan at maramdaman nila ang pag-ipo mo sa kanila. In Jesus' name. Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Maging ang mga salita mo na amin na pakinggan. Yes, Lord. Ilagay mo sa puso ng iyong mga anak, Amen. siluhan ng banal mong dugo, Amen. upang sila ay gamitin mo, humayo, ipangaral ang iyong salita, Yes, Jesus. at magligtas ng mga kaluluwa. Kaluluwa ng kanilang mga anak, kaluluwa ng kanilang mga magulang, kaluluwa ng kanilang mga kaibigan, kaluluwa ng kanilang mga kapitbahay, ay kanilang ipapangaral ang salita mo, ang way of salvation, Panginoon. Amen. Maging ang preaching na ito ay babahagi na, isi-share nila
para makaabot sa buong daigdig ang salitang ito ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy na pagpalain mo din ang lingkod. Pagpalain mo ang lingkod, maging aking asawa at mga anak. Pagpalain mo kami, Panginoon. Spiritual, sa physical, maging sa financial. Maraming salamat. To God be all the glory. In Jesus we pray. Ang lahat ay magsabing Amen. Praise God. Hallelujah. Sa inyong lahat, God bless you. God bless you. Shalom everyone. Keep safe. Ingatan kayo ng ating Panginoong Jesus. God bless you in Jesus' name.